Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Good morning po sa lahat ng laging nakikinig sa programang ito. Biyaya sa pagkaaga sa 91.9 BBS DWLB FM. Ako po si Pastor Lindo ng Naga City Church of Christ. Kasama ko po ang aking wife, si Milin. At sa technical ay kasama natin si Sir Stephen Pavis. At good morning din po sa mga Omni Pastors, Pastor Luis. At dyan po sa good morning din po sa mga mabait family. Dyan po sa Dalipay, kila Pastor Manny Ukbian at saka yung wife niya si Sister Liti. And then si Pastor Eugene Abinio at ang kanyang may bahay si Ma'am Marian, na teacher po ng Balatas Elementary School. Of course, ay good morning din po sa pamilyang Sister Jane Silang. At sila po ay very active sa church. At kayo po umaga ay tulad ng sinabi ko po na kami po ang inyong makakasama. Tapos na ang celebration ng Christmas kahapon. Pero sa umaga pong ito, ano kaya ang iniwan ng Christmas sa ating mga puso pagkatapos ng ating magandang celebration, sapagkat bago mag-25 napakaraming activities na ginaganap. At kahapon ay mamaya merong Christmas party din, ang joint Christmas party, yung mga pastors from Daet at saka sa iba dito sa Kamsur. Ito po'y marami ito. Doon po gaganapin sa Siruma na Naga City, Siruma Church of Christ. Kaya mamaya po ay merong Christmas party, magdamag po ata yun magdamag. So purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. At tayo muna po ay sumandaling manalangin bago tayo magsimula. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po sa inyo sa panibagong umaga, sa buhay at lakas na meron kami ngayon. Salamat Panginoon na ikaw ang malaking pag-asa ng aming ipinagdiriwang ngayong Kapaskuhan. Ikaw po ang pag-asa ng Pasko. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal sa aming lahat. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko Ama na patuloy po niyo kaming gabayan sa pagbabahagi ng iyong mensahe. Gamitin mo po muli ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong mga mensahe sa pamagitan ng iyong mga salita sa Biblia. Patuloy po ninyong pagpalain din ang aming mga masugid na mga tagapakinig sa radyo at sa FB Live. Patuloy ko rin itinataas sa iyo, Ama, ang radio station na ito na BBS 91.9 DWLV FM. Ang lahat ng mga staff na nagtatrabaho dito, na makita din po nila ang iyong kadakilaan at pagmamahal, na ikaw po, Panginoon, ang pag-asa ng Pasko. You are the hope of Christmas. Sapagkat ito po ang aking panalangin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po'y inuubo pala kasi sa sobrang sunod-sunod yung party. Mamaya may party din kayo. Yes. Sa isang hotel dito sa Naga City. Talagang walang katapusan yung Christmas party. Sila si Mrs. kasi may party mamayang gabi sa isang hotel. Mga special itong mga taong ito kasi mag-hotel pati sa isang sikat na hotel. Ay, di naman. Dito sa Naga City. So, last month di pala ako po ay umattend ng isang fellowship ng mga pastors ito at saka mga workers ng Faith Biblical Pastors Leaders Fellowship.
ay napakarami pong dumalaw na sa mga more than 100. At ako po yung naging speaker at masaya po. Alam niyo partner, ang isa sa pinakamagandang samhang ito na aking nagustuhan sapagkat magka-close yung mga pastor kahit na yung mga workers. Halos ayaw nang maghiwalay sa pag ito'y nagtitipon. Ang host pati ay nagkatay ng baboy. So next month, susunod na meeting ay doon naman gaganapin sa parting Rinconada. Sabi nung pastor doon at saka yung pastor doon ay yung chairman ng Faith Biblical at saka yung kanyang mga pastor na iba kasama. Sila din daw ay magkakatay ng baboy sa darating na fellowship. Quarterly kasi merong fellowship ito. Kaya very close ang isa't isa. So after ng meeting, nagsimula ng 9 o'clock, kanina natapos halos ayaw na mag-uwian. Dalawang beses nagpa-snacks hapon. At talagang napakasaya po yung gatherings na yun. Yan ang magandang gatherings na very close ang isa't isa. Halos ayaw ng maghiwalay. Kaya tunay po na napakasaya kapag tayo po ay nagtitipon-tipon sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito pong nabanggit ko mga pangalan tulad ni Pastor Manny, si Pastor Eugene at si mga mabait ay sila po yung regular nakikinig. Actually, sabi nga sa akin, gusto ko sanang makita si Pastor Luis kasi lagi akong nakikinig sa kanya. Kaya sabi ko, by busy kasi yon. Alam mo naman pag ganitong pizza ay busy ang mga tao. So ngayon po umaga mga kapatid ay ang ating message ay mabasa natin sa Lucas chapter 2. Luke chapter 2, 17 to 20. Basin ba? Ang sabi po dito sa verse 17, Luke chapter 2, verses 17 to 20. Verse 17, kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. 18, at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. 19, natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. 20, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Okay, thank you. Sabi sa 17 sa English, when they had seen him. Yung binanggit ditong seen him, hindi si Mary kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nito sa English, when they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what his shepherd said to them. Ngayong umaga mga kapatid ay ang ating pag-usapan or title this morning is about the day after Christmas. Tulad ng sinabi ko, itong nakalipas na araw ay maraming celebration. Kahapon ay last 25, marami din nag-celebrate. Actually, 24 yung celebration ng gabi. Hanggang ang iba nagpaumaga eh. So ito yung ating topic ngayon, the day after Christmas. Araw pagkatapos ng Christmas. Pasko. O di kaya Pasko. Tapos na ba ang Pasko? That is a question. Yun ang ating question ngayong umaga. What do we do after Christmas is equally important with our preparation and celebration. At sa ating ginagawa, anong ating ginagawa pagkatapos ng Pasko, mga kapatid? After Christmas, ito po ay parehas itong mahalaga sa buhay natin, even sa ating preparation at saka celebration, because ito po ay nagpapakita sa atin, ng malaking impact sa buhay na natin.
So ano ba ang ating ginagawa pagkatapos ng ating pagdiriwang ng Pasko? Ang iba naman walang ginagawa kundi nag-usap-usap sila patungkol sa nangyayari, patungkol sa kanilang mga activities. So, ano ang iniwan sa ating mga puso? Ano ba ang iniwan? Nag-celebrate tayo ng Pasko. So, meron bang naiwan sa ating mga puso? Ano ba yung ating naranasan? Tapos na ba talaga ang Pasko? O wala na ba talaga ang Pasko? Tulad ng mga apostol, sabi rito, tulad ng mga pastol na umuwi pagkatapos sila makita ang mga anghel at pagkatapos silang puntahan ang bata, ang sanggol sa sabsaban. Sila ay nagbalita at pinagsabi sa kanilang ang kanilang nakita. So buong sigasig at kagalakan ang kanilang napatunayan na si Jesus ang Misayas na ipinanganak upang magligtas. Tulad ng mga anghel na gising sa pagkakatulog ang mga pastol sa mundong ito upang sumilang sa kanila ang tinatawag na liwanag. So tulad ng sinabi ko mga kapatid, ano ba talaga ang Christmas? Tapos na ba ang Christmas? The day after Christmas, may mga ginagawa po ba tayo? Ngayong umaga po ay meron tayong tatlong mahalaga, 3 important things. May tatlong paraan upang ang pagdiriwang natin ng Pasko ay hindi lamang matapos sa loob ng isang araw. Tatlong bagay po, no? Para mapatunayan natin na ang Pasko ay hindi lamang natatapos sa loob ng isang araw, kundi una po ay Tatlong paraan. mga paraan, ano? So una, we should be pondering Christ in our hearts. So the day after Christmas, sinasabi natin dito, we should be pondering Christ in our hearts. Pag sinabi nating pondering ay pag sinabi nating pondering is to think carefully about something, especially for noticeable length of time. Pinag-iisip-isip ito ang mga bagay nito. Isa pong magandang pagkakataon ang mga araw pagkatapos ng Pasko ay ito po ay dapat magnilay-nilay o di kaya pinag-isipan ang mga bagay na ating nasaksihan at napakinggan. Katulad ni Mary. Pagkatapos na mangyaring ito ay pinag-isipang muli ni Mary. Pinag-isipan niyang mabuti ang nangyari. Verse 19. Sabi dito sa verse 19, di ba? Sabi sa 19, natanim sa isip ni Maria ang mga bagay nito at kanyang pinagbulay-bulay. Pag sinabing pinagbulay-bulay ay talagang nasa puso niya na itong mga bagay nangyari, ito ay marahil ay sabi ni Mary, hindi ko maintindihan, but isang bagay lamang ang sabi ni Mary, ang naunawaan ko, ito po ay kalooban ng Diyos para sa akin, sabi ni Mary. Marahil mga kapatid, marami na tayong napapakinggan. Marami tayong narinig, marami tayong mensahe narinig about Pasko. Subalit, pagkatapos nating marinig ang mensahe tungkol sa Pasko, ay karamihan po ay nakalimutan na lamang. Dahil bakit nakalimutan? Dahil walang malalim na ugat sa ating mga buhay. Kaya nga ang dapat po ay pairalin natin ang mensahe ng Pasko sa ating buhay, sapagkat ang Pasko, everyday po is Pasko. Araw-araw ay Pasko. Sabi ni Lewis, C.S. Lewis, sabi niya, we don't need to be told new ideas so much as we need to be reminded of the old truth. Hindi na kailangan na tayo po ay sasabihan sa mga bagong idea ngayon, kundi dapat din daw minsan ay isipin natin yung mga lumang bagay
mga lumang katotohanan, sapagkat yung mga katotohanan ay hindi yun naluluma. Ibig sabihin mga kapatid, sa Paskong ito ay inalaala nating mabuti, inalaala nating muli ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ang true meaning ng Pasko mga kapatid, dapat natin maintindihan. Ang tunay na kahulugan ng Pasko ay makita natin sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him, hindi mapapahamak, Perish. kundi magkaroon ng buhay. Yan po ang tunay na kahulugan ng Pasko. Na tayo po ay maligtas at mapabilang sa sambayanan ng ating Panginoon. Kaya makita po natin dito po na mahalaga pa lang yung kapanganakan ni Kristo Jesus dahil ating inalaala o di kaya inalaala ba natin ang kalagahan ng pagkapanganakan ni Kristo Jesus. Nabanggit ko po sa inyo noon na December 25 is not Christ's birthday. Sapagkat ang Christ's birthday ay, sabi ng iba ay, merong isang missionary na sabi niya ang Christ's birth either month of April o di kaya month of August. Sapagkat sa month of August ay yun po ang panahon na mga pastor ay nagpapakain ng kanilang mga tupa doon sa parang. Kaya maraming nagsasabi, but tandaan po natin mga kapatid, sa oras ito na pag meron tayong Kristo sa buhay, pag tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, araw-araw ay Pasko. Di ba merong isang awit na kung si Kristo na sa puso natin, araw-araw ay Pasko. So ibig sabihin, araw-araw ay Pasko sapagkat meron tayong kagalakan sa ating mga puso sapagkat tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. So we should be pondering Christ in our hearts. Kaya ibig sabihin mga kapatid, araw-araw ay dapat isipin natin ang tunay na mensahe sa Paskong ito. Sa nakalipas, marami tayong narinig ng mga messages about Pasko. May mga different approach about the message of Christmas, but isa lamang po yun, ang patutunguhan, walang iba kundi yung kapangyarihan ni Kristo Jesus. Number 2 po ay the day after Christmas. Number 2 is we should be praising God with all our hearts. Dito po sa verse 20, sabi rito, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapasalamat sa kanyang kadakilaan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag sa kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Sabi rito, umuwi ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos. Ito po ay isang mahalagang damdaming na iwan sa ating mga puso matapos maranasan ang kagalakan ng pagdiriwang ng Pasko ay ang pagpupuri sa Diyos. So ibig sabihin mga kapatid, dahil sabi rito, we should be praising God with all our heart, ibig sabihin, hindi po ibig sabihin na tapos ng mga aktibidad, tapos na rin ang ating mga puso sa pagsamba. So mahalagang maiwan sa ating mga puso ang tinatawag na umapaw na kagalakan na halos hindi natin namamalayan sa ating buhay ang na meron palang tayong kagalakan na tayo po'y nagpupuri sa Diyos na dala-dala ng ating mga dala-dala sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho. So maganda po ano. So ibig sabihin, we should be praising God with all our hearts. Kanina po we should be pondering Christ in our heart. Din dito, with all our heart. Sa puso natin, pero dito po, we should be praising God with all our heart. Ibig sabihin, buong puso. With all our hearts. Pag sinabing buong puso, ibig sabihin, no reservation.
So ito po yung naiwan sa atin, ano. Ang puso natin ay kusang nagagalak sa Diyos kapag naranasan natin ang kanyang presensya. Merong sinabi dyan sa Psalm 63 verse 1. Meron ka bang sabi dyan? Psalm 63 verse 1? Ano sabi dyan? Sabi dito sa Psalms 63 verse 1, Tagalog, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. O Okay. Diyos, Ikaw ang aking O Diyos, ikaw. So, ang pinaka-center ditong tinutukoy, walang iba kundi ang ating Panginoon, Panginoong Isus. Gusto natin minsan mag-worship sa Panginoon. Lahat ay gustong mag-worship, di po ba? Subalit ayaw natin gawin, ayaw natin gumawa para mag-worship. Kadalasan ay, okay, gusto natin mag-worship, pero ayaw natin gumawa. Sapagkat tayo po ay, ang karamihan ay tinatamad. Pero tandaan po natin, ang ating ginagawa na pagpupuri at pagsamba, ito po ay para sa ating Panginoong Kristo. Dito po sa binasa natin sa Psalm 63 verse 1. Ang sabi diyan, we have become a generation of people who worship, who work. Sabi diyan, tayo po yung mga tao na lahi ng mga tao na marunong mag-worship at marunong gumawa, work at our play and play our worship. But worship. Ibig sabihin, tayo po ay gumagawa at tayo po ay hindi lang tayo gumagawa, naglalaro, kundi but worship. Tayo rin po ay nag-worship sa Panginoon. Every Sunday, meron tayong tinatawag na worship. Meron tayong sinasabing praise and worship. Ibig sabihin, pag praise and worship ay talagang buong puso yun. Tayo ba ay nag-worship ng buong puso sa ating mga buhay? O di kaya kadalasan may nag-worship na pampalipas lamang ng panahon. Basta na lang makapag-worship at pampalipas lamang ng panahon, pampalipas lamang ng oras, pero mahalaga po sa atin ang pag-worship natin sa Panginoon sapagkat ito po'y kailangan sa lahat mga Kristiyanong naglilingkod sa ating Panginoong Kristo. We should be praising God with all our hearts. Buong puso natin. Kaya mga kapatid, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Ulitin ko po, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. So tayo ba ay satisfied sa ating Panginoong Kristo, sa ating paglilingkod? Panghuli po at pangatlo, sapagkat limited po ang ating panahon, we should be proclaiming Christ through our lives. Kanina po kung ating mapansin, sa pinaka-main points natin, we should be pondering Christ in our hearts. Pag sinabing in, sa puso natin, sa loob. sa kaloob-looban ng ating puso. Dito din naman, sa pangalawa, we should be praising God with all our hearts. Buong puso. Dito po sa puso natin, sa kalooban ng ating buhay. Dito din naman sa pangalawa, with all our hearts, sa buong puso. Then dito sa panghuli, we should be proclaiming Christ through our lives. Yan, hindi na sa puso kasi pinamumuhay na natin ang buhay ni Kristo. Nasa puso na natin. Ngayon, dito naman sa verse 17, anong sabi sa 17? Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Yan, isinalaysay nila. So, we should be Isinaysay. proclaiming Christ through our lives na.
sa pamamagitan, i-proclaim natin ang si Kristo sa pamamagitan ng ating buhay. Di ba merong sinasabi, ang tawag doon, lumakad tayo ayon sa ating sinasabi. Sapagkat sabi ng iba, nagtataram ka ngaya, sabi ko, nagtataram ka ngaya na suway sa hawak mo. So, dapat tayo po'y magsalita na hindi labas sa ating buhay, kundi dapat tayo po ay mangungusap ayon sa ating buhay. Sabi ng iba, ano ang pinakamagandang interpretation ng Bible? Sabi ng iba, ang maganda niyang interpretation sa Bible ay King James, the White Version, o di kaya NIV. Mga kapatid, lahat ng klaseng Bible maganda yon. But pinaka-the best interpretation sa Bible, kung ano yung nabasa mo, yun ang ipinamumuhay mo. Yun ang magandang interpretation. Ulitin ko po, ang pinakamagandang interpretation sa Bible, kung ano yung ipinamumuhay mo, yun ang makikita sa ating buhay. Araw-araw. Mga kapatid, isa pong mahalagang pagkatao nito, isang mahalagang iniwan sa ating mga puso, ay ang pagnanais na maibahagi si Kristo. So, ibig sabihin, hindi talaga tapos ang Pasko. Hindi pa talaga natatapos sapagkat after pala ng celebration natin, tulad ng mga pantas nito, mga pastor nito, ay una si Mary, pinagnilay-nilay niya, and then pagkatapos makita ng mga pastor na ito ang si Jesus doon sa sabsaban sa Bethlehem, sila po ay nagpupuri sa Panginoon. Nagsamba sila. Part ng kanilang pagsamba, sila ay nagbigay sa Panginoon. And then, pang huli po yung kanilang ginawa, hindi nila matiis, kundi sinabi nila kung ano yung kanilang nakita roon, ano yung kanilang naranasan, yun po ang ibinabahagi nila sa mga tao. Kaya sabi rito, kaya't isinalaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. So napakabuti po ang mga bagay na ating na makita sa mga talatang ito. Sabi ng Panginoon, magsihayo kayo sa buong daigdig at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ibig sabihin, hindi talaga natapos ang Pasko sapagkat meron pa tayong obligasyon na ipangaral ang mabuting balita ni Kristo. Merong sinasabi rito, treasuring Christ is something we do not. Ano? We do. Treasuring Christ is something we do. Not by keeping in Him to ourselves, but by making Him known to the whole world. So, ibig sabihin mga kapatid, ibig sabihin yung mga bagay na na-treasure natin, mga bagay na ating nakuha, na-treasure natin sa ating mga buhay, hindi natin dapat itago, kundi anong gagawin? Sasabihin natin sa buong mundo. Ibalita. Ibalita ang mabuting balita na ating nasaksihan. So ito po ay napakalaking bagay po na ating maranasan dito. Mga kapatid at mga listeners, dapat nating tandaan na the day after Christmas, hindi po talaga natatapos ang Christmas sapagkat after Christmas, after celebration, mas malaki pa pala ang ating obligation sa ating Panginoong Kristo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po ngayong umaga sa inyong kabutihan sa aming mabuhay. Thank you, Lord, for your words, your message na aming na-share ngayong umaga. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa araw nito. O Diyos, Panginoon, salamat din po. Nadalain ko po ang radio station nito, ang lahat ng mga staff ng tatrabaho. Ingatan mo sila mula sa technician, sa lahat ng mga reporters, sa lahat ng mga host ng program, mga programa sa DWLB, Panginoon, ikaw po ang mag-ingat sa kanila, palakasin mo kasi sila, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho. Panginoon, salamat po muli sa umaga ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito muli si Brother Lindo. Kasama ko po ang aking wife, si Milin. Sa technical ay nakasama natin si Sir Stephen Pabis. Susunod na po ang Kakampi Network News ni Sir John Bernas. Alam niyo si Sir John Bernas, kahit hindi ko ito nakita ng personal, ay nagustuhan ko ang boses nito eh. Bilog na bilog ang boses.
Thank you po, and then Merry Christmas uli sa lahat. God bless us all. BBS